Balot ngayon ng takot ang maraming residente sa Central Mindanao dahil sa banta ng pag-atake ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Libu-libong residente sa 3 probinsya roon ang nagsilika sa takot na madamay sa pag-atake. Sa bayan ng Midsayap sa North Cotabato, hindi bababa sa 200 pamilya ang nananatili ngayon sa evacuation center, dala pa ang kanilang mga alagang hayop. Pangamba ng mga nagsilikas, baka doon na sila abutan ng pagsalubong sa bagong taon. Bukod kasi sa banta ng BIFF, may nangyayari rin umanong rido sa mga naglalaban ng armadong grupo. Nakaalerto na mga sundalo at pulis sa lugar para tiyakin ang seguridad ng mga residente. 14 na ang nasawi sa pagsalakay ng BIFF sa Central Mindanao. Kaugnay pa rin ang sitwasyon ng mga kababayan nating naiipit sa gulo sa Central Mindanao. Makakausap natin si GMA News Stringer Ferdinand Cabrera. Magandang tanghali sa iyo, Ferdy. Magandang tanghali, Rafi. Mataas pa rin ang tensyon dito sa Central Mindanao. Ito yung mga lugar na malapit sa Ligwasan Marsh at ang kung saan yung mga lugar nung nakaraang Pispiras ng Pasko ay sinalakay ng mga grupo ng BIFF. Kagabi nga ay kalunos-lunos yung sitwasyon dahil tuwing gabi ay lumilikas yung mga tao sa kanilang interior communities dahil nga namamataan yung mga armadong BIFF at takot sila na maulit-uli yung nangyari noong December 24 kung saan may ilang sibilyan ang nadamay at binaril nga ng mga BIFF. So Ferdy, ano ba yung dahilan ng mga pag-atake at may warning ba yung mga ginawang pag-atake ito ng BIFF? Sa impormasyong nakalap natin, Rafi, ay nagdeklara ng all-out offensive itong BIFF nitong simula Pasko hanggang New Year. Pero ang sabi ni Abu Misri Mama ay continuous naman daw ang struggle na lang ito, itong jihad na ito, hanggat ma-establish nila isang Islamic State dito sa Mindanao. At yun nga, ang resulta nga noon ay nagdudulot ng pangamba. Halimbawa doon sa Barangay Kauran, Ampatuan, Maguindanao, kung saan ang mga interior communities ay kailangan nilang pumunta sa sentro ng barangay tuwing gabi dahil nga may mga impormasyon na baka sasalakay ulit yung mga armado. Ganito din ang sitwasyon doon sa Esperanza Sultan Kudarat sa 3 barangay kung saan every night ay doon sila nagkukumpul-kumpul sa municipal hall para ma-secure sa gabi. So kung dati, Ferdy, mga militar lang at pulis ang target ng BIFF, ngayon pati mga sibilyan, tama ba, Ferdy? Ang nangyari kasi ay ang hinaing ng mga sibilyan kasi nga may mga nadadamay na sibilyan gaya nung sinasabi sa Ampatuan na 6 na farmers yung napas lang at 3 nga doon sa Esperanza at 1 doon sa Tigkawayan. Pero ginigiit ng BIFF na itong mga taong napas lang nila ay mga armado din. Kaya tinuring na nila itong kalaban. Pero giit ng pamilya ng mga namatayan ay mga sibilyan ito at mga karaniwang magsasaka na umabol lamang na makapag-spray noong December 24 dahil nga papulmo na noon at kailangan nilang mag-apply ng pesticide sa palayan dahil nga aatake yung mga black bag. So kailangan nilang maghabol that time na makapag-spray ng pesticide. Kumusta naman, Ferdy, yung supply ng pagkain para sa mga evacuees? Yun nga, ang alam namin ngayon ay nag-coordinate na sa halimbawa sa Maguindanao. Ang Armed Heart ay pupunta ngayon doon sa Barangay Kauran at mag-extend ng burial assistance doon sa mga namatay. Maging ang provincial government ay nag-pledge na rin na tutulong. At yung mga supply na ipamimigay ay dahil nga nangyayari ay nung December 24 ay Christmas, so ngayon pa Monday nila naaasikaso lahat ng dahil halos bakasyon lahat ng mga tao nung nangyari itong mga pagsalakay nito. At ngayon ay ino-organize na yung mga relief operations even sa Esperanza. Ngayon sa Esperanza ay nagpatawag na rin ng emergency meeting para pag-usapan itong problema sa seguridad. Gayon din sa North Cotabato ay nagpayag na rin ang kahandaan ng provincial government na mag-assist doon sa mga lumikas, lalo na yung mga nakita natin kagabi na napakarami na nagsilikas. Bukod kasi sa may mga tensyon, may nangyayari pang rido ng mga magkalabang angkan sa loob, halimbawa doon sa Barangay Mudsing.
So nagkasama-sama na yun, Ferdy. Ano? So ano yung status ngayon ng militar dyan? Defensive pa rin ba or meron sila mga offensive military operations? At ano ang reaction dito ng MILF? Hindi pa natin nakuha wala pang nagbigay ng statement doon sa MILF. Pero ang alam natin, nasa defensive position pa rin yung militar, wala pang deklarasyon ng offensive. At ngayon ay may mga nagrelyebo ng mga bagong commanders, lalo na sa 1st Mechanized Brigade. So I think after this, makapagtanong tayo kung ano ang plano nila with these threats na pinapost ng BIFF. Okay, maraming salamat sa iyo, GMA News Stringer Ferdinand Cabrera.